future sa mankind. Tapos wala din sa kutsa ka, pa-reminders mga Kristohan, di ba? Pag nanata kay Christ, kung hindi mo nila, di na kita ngayon na kinagwi. Unang hindi mo nag-gawin, nagmando sa kong kinagwi. Una akong passage from is 1 Corinthians chapter 10 verse 13, overcoming temptation through God's strength. Overcoming temptation through God's strength. Kaya mo yung temptation is, ang reality natin na po is, temptation is reality for everyone. Pili-pili mo ba nga accepted? Pili-pili mo ng pastor o pila pa na siya katuigan na nagservisyo sa Ginoo. Pili-pili mo accepted. Even or mga kanagay mga pada mga evangelist na to. Pili-pili na sa imong na accepted na sila. Tapos, it's not sin itself but a test of our faith and obedience. Mupunay pamagi po sa anything po na the enemy uses temptation to lure us away from God. Mupunay pamagi sa kaaway, dinagon ka para mapalayo ka sa grasa ng Ginoo. Kung sa iyo, di ba, mupunay rason ng pagwas na temptation mo sa tuang o kasunod na kung ano niya. Di ba, katong as you can remember katong I first na kung nga kuhan ko siya ng first Saturday. Nung sa hay mo ko'y walang ba na ikan sa Ginoo. Kung nag-ikan din na siya sa kagaling desire na siya sa tao. Tapos pilit na iya sa Ginoo ang temptation. And then, often appealing to our desires and weakness. Tapos there are three ang mga quotes na may pang-share nila based to verse na pangibasa karon. First is, temptation is common but not unique, or when we wala po sa verse 13 na no temptation has no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Now, temptation is common but not unique. Kaya pala kita na temptation is overtaking you except such as common to mankind. Mula iingon ko na po na. Di ba? Temptation na mo sa pability mo. Unang temptation is common but not unique is na ay tagsa-tagsa na ito dito na yung mga pagsulay niya mo sa tuwa. Mura similar sa tuwa. Na yung mga testing, kaya sa tuwa. Na parang pwede siya, is common, pilipili mong gani ba nga, wag gini siya, pinasakit gini siya ng temptation gani ako sa tao, pwede say mo nila. Pilipili mong ba nga, iskan to nga, kwanta, ang intervention sa Ginoo sa matag-usa is lahi-lahi, or kung itawag na ito nga, intervention sa kanilang tawhana, ang kalkulan, is lahi sa kanilang wala lahit po, but in muna itawag na siya common denominator, which is like siya daily, pero common denominator po ng temptation, diba, or trials or testing para sa tuwa. And then muna ito na that truth reminds us that we are not alone in the struggle. Muna ipakita yun sa content natin, kung we are natay common denominator, dili mo yun na kung sa kwan pa na ito ba, dili ato yun wala sa pamamay na dili makarelate ang uban sa kukang na experience karon. Pero ang kita rin karon na the truth reminds us that we are not alone in struggle. Dili tayo nga wala hindi makarelate ang uban, but ato yun wala sa contempt ito nag-iimong na temptation is common sa matag-usa, and others have overcome the same battles. In application, walang hindi na ito isolate akong kagalingon. But once there are temptation na mo sa tuwa, hindi nyo kayo isolate yung mura na galit ka. Tuwan ka na, pag-unahula natin, kung sa panpanana,
hopeless. Wala na yung makasulban. As Christian, hindi ka kayo sila ito pagalingon. Nakuha ng ba? Kaya nata, magkuhan mo ng uban. But, nga, do not isolate yourself contented, but we seek strength from God's word and encouragement from fellow believers. Kung kita, mula yung iinom din natin din na always kita. Kaya ang ato amang kung itibal ka ng everyday or our daily bread is ang word with God. But once we face that temptation, trials, testing in life, naging na siya absolute answer, which is His word. Yung isa pa rin anak ko is na po mga kaubalan po na ito po na naka-encounter, di ba katong first ako din yung ina nga others have overcome the same battles. Mga pwede po kahit maka-pangayo sa ilang tama for encouragement from fellow believers na ito. Example, the same ka na encounter, makapingin ka ina na isang tuod nga like lahit po intervention sa Ginoo sa to, patay ko mo din ang temptation, wala makapangalit po tag-advise sa upan. Ang pagtanong siya, alam ito no, sa kanin si sister, makita na itong sa ato, iba na, ako kay problema niya, pero pagtanong na ito siya, mura mabilang sa kaya, tapos silik naman, smile naman, tapos kinakatikitan ba nga, iyanak, TPI, once adunay Kristo ang kinabuhi. Isang tuong luyo sa pagsulay, luyo sa mga kalisod kinabuhi, luyo sa mga tentasyon na kibali na encounter, but still, pinabit natin makapupot smile sa ilang face. Pero hingi po sila example sa ubang kita o ito, no? Tapos, tuko na po ba nga, hindi basta-basta na problema na ano po nila po sila, pagkataon po sila ba walang hingi po sila example. Tapos isa po na po nga, hindi po natin kung parang ma-encourage po na ay inom ba nga ang pagsuling pa sa tuwais. Hindi wala na makasulbuan. The next is ito ang one is God is faithful in the midst of temptation. Ito ay isang area po sa 13 na and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. And our ability to endure doesn't rest on our strength, but God's faithfulness. Hindi namin natin kita yung mga binibig nyo yan yung ito na sa pagkamay lagi. Tungkol sa tuang kung sa pagkakatubang kung sa tuang attainment or sa tuang taas o intelligence, may lucky, ilibit na sa inyo. Maka-example where in the midst of temptation, ilibit na, marigin na, hindi na siya kagarantiya kung sa palagay may lucky. But, pinaagi sa pagka-faithful sa Ginoo sa itong ginambuhi naka-injured dito. Okay, ang Ginoo mabot is ito sa ato ang limit. He knows our limits and loving sets boundaries of temptation and never too much to handle. Una, kaibaluman siya sa tuang matako sa kung unsa ang kapasidad nato to bear or kung talagang mupan carry sa maong testing. Dili ko na ingon na mubihan din siya. Ikibalik, kung oray limit mo, tira rin siya tao, dili ko itong bakay sa'yo kung ang tao is kaya hulog na tuwan. Kaya na pwede mubihan pa siya, pero pagkata ba mo sa'yo tao, kung na, dili ko yung na yan yung sobra na kayo siya, sobra na kayo siya. Yung ginawa mo pinakibalo sa tanan, yung ginawa ko nakibalo ko, unsa po ang mga kapasidad. Okay, always remember, He is our Creator. So, basta mag-tempo rin siya. Siya pala nga ito ang Creator. Matagusa sa kuwag ng Creator, ibig sabihin mo, pila lang siya. Kung taraw po, pinay na imong makaya, ibig sabihin na
dili usahay dili ta matinud-an pero your faithful is still dahil gihapon siya. Iska kung sa pana, butag na to sa kanyang mga adlaw, sa kanyang mga semana, sa kanyang mga bulan, sa kanyang mga tuig. There are times na dili ta faithful sa Ginoo, but diba? Ang faithfulness in your spirit siya. Kuwan mo siya. Kaya padayon, dili bitong gani nga once you are faithful, okay, ang peace sa word with God, ang pagka-faithful is dili mo kung katapusan. Trust God's faithfulness when you feel overwhelmed or when you overwhelmed with temptation. Usali kita sa Ginoo. Because as I said earlier, He knows our capacity better than we do. Kaya kalugin siya sa atong kapasidad kaysa sa atong hibalan sa atong pagaling. Kung hipagaling kung siguro tayo natin lang kung Ginoo is napagin mas greater kung ang Ginoo. Pag once sa ito ang circle na itoan, God is faithful in the midst of temptation. Ano pa kita? Kung trust kita sa faithfulness ng God sa pagkain. Dili kita yung mga tanaw na natin mo na kayo kung iskaw na kayo lagi ako sa'yo patro pa ako ako lalo kung pag ako sa panahon ganit ng kwal tapos wala yung ko na ang God's faithfulness mas yan na rin siya masakit hindi mo na isa sa mga kung may kwarta masakit anong matik dala ospital kaya ang kwarta paagin mo rin ang pero pag once may kwarta ito mahugin sa Ginoo may kwarta mahugin sa Ginoo hindi mo siya may kwarta pero may kwarta wala mahitabo na last resort ng Ginoo pag ako dito ako yung isang putaraw kritika pag ako dito ako yung dito na pag-ampo na dito na sa resort Lord pasahin mo ako yung magbibinituan na may kwarta pero pag once o may kwarta gato luhod, hilak tayo, mga kuwan. Di ba, kung tinak na ito, sa kanya ng senaryo ba, di ba, kung naging gani, in season or out of season, the same with dapat. Ato give priority, first ito mo doon sa Ginoo. Before, sa kuwan kay, pag once mo doon, God will make a way. Hindi, mapasagdan ka sa Ginoo. God will make a way. Pagtunat ko na wala ko din siya igo. The last na ito nga kuhan is God provides a way of escape. Mulang last na ito kuhan in 13. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it. Every temptation comes with a door of escape. Kung hindi ka there is a door. Tanagin na siya, nagin na siya yung niya. But once there is a problem, nagin na siya yung solution. Matilipin mo yung solution. Tapos, sometimes it's saying, okay, my situation is unfair in God's word. The challenge is that to look for God's way instead of giving. With every problem, there is a solution. Every temptation, there is a way to escape. In application, when tempted or you want to, ask yourself, what is God's way to escape in this moment? Magyapon again, once we ask God, balik kita siya ng word. Kaya ang pulong sa Ginoo, yung hatag o kasulbaran sa tanan natin. Seek you for that once again, sa third point na God provides a way to escape. Once there is a problem, there is a solution. Once there is a temptation, there is a way to escape. And God is always
may para sa tuwa. Pilipinin ay close nga niya na para lang kung mapahamak sa inyong kapatid sa way. In conclusion, temptation is universal sa mga katusa. But God's faithfulness guarantees that we are never trapped. Pag once we are nagpalita sa faithfulness sa Panginoon, with His help, we can endure and overcome. Let us pray. Let's make sure stand in Father, ng God sa word, sa mga silang karon, na overcome temptation by your strength in God. I hope